Ang San Antonio, isang player lang ang nakuha sa free agency so far, si Tobias Harris. Kulang pa sila ng 3 player sa main roster dahil meron naman silang 3 player sa two-way contract. Kasama doon si Malik Brown at Jacoby Gillespie. Meron din silang 4 na sentro ngayon, 2 rookie tapos si Cornet at si Wembanyama. Hindi pa rin alam kung ano ang magiging desisyon ng San Antonio kay Dylan Harper papasok ng next season, kung siya ba ay makakakuha ng starting position. Last year, meron siyang 22 minutes, almost 12 points, 3 rebounds, 4 assists, 50 and 34%. Sa playoffs naman, lalo na sa finals, lalo na upgrade si Harper. Meron siyang 14 points, 5 rebounds, 2 assists, 51 and 33 sa loob naman ng 27 minutes. Based sa mga scout, mas better na yung starting unit ng San Antonio ngayon at hindi nila palitan. Kumbaga, mas i-retain nila yung nasa starting unit si De'Aaron Fox at Stephon Castle. Binago rin naman kasi ng San Antonio yun nung kasagsagan ng season or mid-season. Si Champagnie ang nilagay sa starting unit kapalit ni Harrison Barnes. Ang usual candidate kasi na papalitan ng San Antonio sa starting unit kung sakali ay si De'Aaron Fox. Pero ego na kasi ng coach yun na yung highest paid player hindi pwede maging 6-man. Si Stephon Castle naman, better na kasama ni Wemby sa starting 5. Hindi rin magiging okay na ibababa siya kapalit ni Harper. Kasi usual na gagawin din naman ng San Antonio pagtagal pagsamahin yung dalawa. Baka mawala pa ang confidence ni Stephon Castle. Kaso nga lang nayari siya ng sophomore jinx finals pa. Based naman sa mga teammates ni Dylan Harper, frustrated kasi siya sa role at minutes na nakuha niya last season. Hindi yung mismong starting unit. Ang pinaka-best na dapat gawin ng San Antonio at ni Coach Mitch Johnson ayon sa mga scout, ipalit si Harper bilang 6-man talaga kay Keldon Johnson. Siya kasi yung pinaka-reliever sa second unit at merong highest minutes. Meron siyang 13 points, 5 rebounds, 1 assist, 51 and 36%. Sa loob yun ng 23 minutes, halos lamang lang ng mahigit 1 minuto si Keldon Johnson kay Dylan Harper at halos dikit lang din ang production ng dalawa. Ang ginawa naman ng San Antonio sa playoffs, si Harper ang naging 6-man talaga behind sa starting 5. Ibinaba ang minuto ni Keldon Johnson. Unusual yon sa nanalo ng 6-man of the year na dapat game changer sa isang playoff series. Na mula sa 22 minutes si Dylan Harper naging nasa 27 minutes at si Keldon Johnson mula 23 minutes naging 18 minutes na lang. Based sa stats at sa mga scout, hindi naman kailangang ilagay si Harper sa starting unit, ang kailangan lang itaas ang kanyang minuto. Based kasi sa stats review, kapag si Harper nilagay sa 32 or 34 minutes, i-score siya ng 17 to 19 points per game. Ang pinaka-safe minutes para sa isang 6-man at least 27 to 30 minutes or mas mababa pa. Kapag kinuha mula kay Keldon Johnson ang nasa 5 to 6 minutes or kahit sa starting unit ng San Antonio at mailagay kay Harper na magkaroon siya ng at least 26 to 28 minutes, ang projected average niya papatak ng 16 to 19 points per game. Based yun sa 75% true shooting ni Dylan Harper noong nakaraang playoffs lalo na sa finals. At based sa mga scout at writer, may madaling sagot na kay Dylan Harper sa problema niya sa San Antonio. Kahit hindi niya makuha yung starting 5, basta itaas lang ang minuto niya at tataas din ang production niya. Ang problema lang ni Dylan Harper, puwera usog, wag lang siyang tamaan ng sophomore jinx for next season. Doon mag-iiba ang senaryo niya papasok ng third season. Based naman kay Sham, si Tatum at si Brown dati pa di umanong hindi okay. Nagsalita na si Tatum regarding sa trade na parang kakaiba yung nangyari. Para pang pinalakas lalo yung team na naglaglag sa Boston. Ang kapalit kasi noon, multiple draft picks at cap space. Saka imminent na rin kasi na matrade talaga yung isa sa pagitan ni Tatum at ni Brown. Ang naging kapalit kasi na player si Paul George at may expire na rin kasi yung kontrata niya. Isa pa, dito masusubukan si Tatum dahil nga si Brown nadala niya sa playoffs yung Boston na walang Tatum. Pero si Tatum hindi alam kung kain dalhin ang Boston sa playoffs ng walang Brown. Nang dumating si Brown at si Tatum dito sa Boston, nasa winning team sila. Ngayon nasubukan na si Jaylen Brown kung kaya niyang magdala ng isang team papasok ng playoffs. Ibang usapan na yung nalaglag. At least may invite ni Paul George itong si Tatum sa podcast.
para pag-usapan si Kobe. Hindi kasi ini-invite nitong si Brown sa kanyang mga live stream si Tatum. Base pa kay Sham, hindi na rin kasi nag-uusap talaga si Tatum at si Brown off the court. Parang hindi naman bago yung issue na yon. Nagsimula pa ata yun 2021 or 2022. Nalagi na lang si Brown noon ang nasa trade block at paghihiwalay na yung JJ tandem. Base pa sa mga insider, bias stats, mas better di umano si Tatum kumpara kay Brown at mas better na mag-build kay Tatum kumpara din kay Brown. Meron naman kasi talaga nag-inquire kay Tatum noon, kaso no touch pa rin para sa Celtics. Si Brown lang ang pwede nilang i-trade. Kung contribution lang sa pagitan ni Tatum at ni Brown, mas better ang naibigay ni Brown sa Boston kumpara kay Tatum. Dahil kung hindi dahil kay Brown, hindi makukuha ng Boston si Derek White, Holiday at Porzingis para pagsamahin sa isang team at magkakaroon pa ng cap space or tax ape. Dahil yon sa kontratang pinirmahan ni Brown noong 2019, nasa 106 million sa loob ng 4 na taon. Na-bargain talaga si Brown noon. Dapat ang makukuha niya ay 158 million sa loob ng 5 taon or kaya at least 130 million sa loob ng 4 na taon. Pero binigyan lang siya ng 106. Ang kontrata na yon umabot until 2024 championship run nila bago nakakuha si Brown ng mas malaking kontrata at si Brown din ang tinanghal na finals MVP. Noong 2019 nang pumirma si Brown, hindi pa siya yung tipo na Jaylen Brown ngayon na all-star player na. Para nagsimula yon 2020 or 2021. Dahil kung nabigyan si Jaylen Brown ng max contract nun na halos katulad ng kay Tatum, may hirapan silang makuha si Derek White, Holiday at Porzingis. Posible dalawa lang sa 3 player na yan ang mailagay nila sa roster. Binitawan din kasi ng Boston si Holiday at itong si Porzingis mula nung mag-take effect din ang panibagong max contract ni Jason Tatum kasabay ng kay Jaylen Brown. Dahil si Tatum noon, pagkapasok naman talaga niya sa NBA, impressive agad. 2 sunod na max contract agad ang nakuha din ni Tatum. Mas nauna siyang naging all-star kumpara dito kay Brown. Nung kasagsagan din na si Tatum ay nagiging all-star na, si Brown nagiging injury prone. Pero ngayon, in theory, mas healthy na si Brown kumpara kay Tatum dahil nga sa Achilles tendon injury. Kahit si Charles Barkley hindi naniniwalang cap space lang ang rason kung bakit tinrade si Brown. May iba pa di umanong rason, hindi lang sinasabi. Pero kung tutusin, ang bilis kasi ng kontrata nitong si Jaylen Brown. Meron pa siyang 57 to 65 million sa loob ng 3 taon. Next year, eligible na siyang pumirma ng another 2 years hanggang 3 years na max contract. At pwedeng umabot yun ng 60 to 70 million kada taon. Yun kasi ang iniiwasan din ng Boston dahil sasabayan din yun ni Tatum after makapirma ni Brown. Kaya logically, iti-trade talaga ang isa dun.